Ilang oras mula ngayon, gaganapin na ang inauguration ni US President-elect Donald Trump. Ano nga bang epekto sa Pilipinas na mga polisiyang gustong gawing prioridad ni Trump? Kabilang ang paulit-ulit niyang pahayag sa paghihigpit ng border ng Amerika. Nakatutok si Joseph Moro. Could have a wide-ranging impact. Matapos ang TikTok shutdown sa Amerika kahapon dahil sa utos ni outgoing US President Joe Biden, inanunsyo ni Trump na sa pagbabalik niya sa White House, i-extend niya ang deadline para makahanap ang kumpanya ng social media app ng Amerikanong buyer para makapagpatuloy ito mag-operate sa Amerika. And as of today, TikTok is back. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture, and there's no risk. Sinabi niya yan sa harap ng libu-libong taga-suporta sa bisperas ng kanyang inauguration bilang ika-47 na presidente ng Estados Unidos. Dito muli rin niyang iginiit ang paghihigpit ng borders ng Amerika. We will make America great again. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders. Mamayang madaling araw dito sa Pilipinas o alas 11 ng umaga, January 20 sa Amerika, manunumpa bilang Pangulo ng Amerika si Trump matapos siyang talunin si Democratic Presidential Candidate Kamala Harris. Gagawin dapat ito sa harap ng US Capitol pero dahil sa matinding lamig, inilipat ito sa loob ng Congressional Complex. Kasunod ng panunumpa ang kanyang inaugural address na gagawin daw niyang uplifting and unifying. Sabi ni outgoing President Joe Biden, plano niyang dumalo sa ceremony at matunghaya ng transfer of power. Dadalo sa inauguration si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Ano nga ba ang mga posibleng epekto ng mga polisiya ng Trump administration sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Ilan sa mga pwedeng tingnan ay ang epekto nito sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon at sa estratehiya ng gobyerno sa West Philippine Sea. Jump BFA! Dito sa Pilipinas, nagkilos protesta ang mga militanteng grupo na nagsabing wala nilang ipinagkaiba si Trump kay Biden kung polisiya raw ang titingnan. Isa pang ipinag-aalala ng grupo ang posibleng pagpapadeport ng mga Pilipinong iligal na nagtatrabaho doon. Sabi ni Romualdez, pagkapanalo ni Trump noong Nobyembre, nag-abiso na sila na magkusa ng umalis ang mga iligal o TNT na posibleng umabot daw sa 300,000. Kampante naman si Romualdez na susuportahan pa rin ng Amerika ang Pilipinas lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Sila ay ganun din. They also are convinced that kailangan talaga ang Indo-Pacific region must remain free. In other words, supportado nila yung mga countries that are fighting off this domination, this attempt to dominate the South China Sea. Ayon sa mga eksperto, ang pakinabang ng Pilipinas sa Trump administration ay depende nila sa pakinabang din nito sa Pilipinas. All American presidents are American-centric. Okay. They are focused on their interests. And of course, at this point in time, their interest is basically to prevent China from pushing the United States away from the Indo-Pacific region. They will help us because it's in their interest to do so. Headstrong ang Pilipinas, no? Tayo lang yung bansa sa Timog Silangang Asya ang nakipag-kompetensya sa ating teritoryo laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.